public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. May 19, 2026, araw ng Martes. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, nakasama po ninyo dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko na nagbibigay ng tamang impormasyon at nagkakaloob ng mabilisang serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa programang ito, tatalakayin natin ang mga usaping pangkalusugan, ang mga serbisyong panlipunan, mga programang makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya, at sasagutin natin ang iyong mga katanungan ng malinaw, tapat at may malasakit. Dahil naniniwala tayo na ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ay susi sa mas maayos na pamumuhay. Nitong nagdaan na May 16, 2026 ay ang iyong Agaran Serbisyo Lady, talaga po si Nadja ko po, na pumunta po sa San Fernando, Pampanga para makapagkwentuhan si Regional Director Emmanuel Daes Sesos 4 ng NCSC o National Commission of Senior Citizen ng Central Luzon o Region 3. Ang rehiyon ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Kabilang din ang mga highly urbanized cities ng Angeles at Olongapo. Ayon kay Regional Director Emmanuel Daes, nasa mahigit kumulang 1.8 million ang bilang ng mga senior citizen sa buong rehiyon. Isa sa may pinakamalaking bilang sa bansa. Isang mahalagang batas ang RA number 9994 o ang Expanded Senior Citizen Act of 2010 na siyang mahalagang sandigan ng ating mga senior citizens sa Pilipinas. Alinsunod sa batas na ito, kinilala ang Estado ang karapatan ng ating mga senior citizen sa mas magaang at mas marangal na pamumuhay. Isang mahalagang benepisyo ay alam na nating lahat, ang 20% discount sa gamot, pagkain, sa restaurant, transportasyon, hotel at iba pang serbisyo. Kaya panoorin po ninyo ang panayam ko po kay Regional Director Emmanuel Daes. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Hilda Ong at kasama ko po si Director Emmanuel Daes ng National Commission of Senior Citizen. Ngayon, ang magiging topic po natin ngayon ay tungkol po sa pagiging dual citizen natin. Lalo na sa mga, yung iba, pagka alam na nila, mag-senior citizen na sila at the age of 60. Maraming excited dahil sa mga benepisyo na makukuha. Magandang araw po, Director. Magandang umaga rin po, Dr. Hilda. Yes po. Unang-una, talagang ang pagbibigay ng senior citizen ID doon sa mismong araw ng kanyang birthday o after ng kanyang birthday. Tama po yon. Tama po yan. So pagka nag-birthday na po kayo, punta ko kay OSCA ng inyong mga munisipyo or city at mag-apply na po kayo ng OSCA ID niyo po. At ang isa sa requirement ng OSCA ay need nila magpakita ng birth certificate o pwede na yung, let's say, kung meron silang national ID o meron silang SSS ID, pwede na po ba yun? Tama rin po yan. Kahit ano naman pong government-issued ID po, pwede po yan na ipakita natin kay OSCA para mabigyan kayo ng inyong OSCA ID. Anyway po naman, kung kayo po mag-a-apply doon sa munisipyo or sa city nyo, kilala ko kayo ni OSCA. So, I know na kaya po natin dinelegate po yan ng batas ang pag-register kay OSCA dahil nga po si OSCA mismo ay taga doon sa inyo. Ano po ba ang mga benepisyo na pwedeng ma-avail ng isang senior? Ang sa akin, ang pinakaalam ko sa mga restaurant, kung kakain, talaga ilalabas mo yung senior ID. Yung minsan sa mga establishment, para hindi daw nakaka-offend, meron po ba kayong discount card? Meron pa yung student ID? Kasi meron nga daw
na minsan nagagalit, hindi pa pala siya senior. So, ano po ba ang benepisyo aside from sa mga restaurants, sa gamot, ano pa po yung iba? Oh, maganda pong tanong yan. Sa pagpapaliwanag po natin, siguro ang basehan lang po natin dito yung Republic Act number 9994. Yan po ang ating Biblia ng ating mga discounts. So, sangayon po dyan, 20% nga po ang discount natin sa mga restaurants, sa ating mga gamot. Sa restaurants po, pwede naman po talaga kung hindi nyo dala-dala ay yung OSCA ID, kahit po anong government-issued ID na naglalaman po nung birthday nyo, birth date po nyo, no? At yung pangalan. Okay na po yun. Minsan po talaga, ma'am, ako personally na-experience ko to na hindi na hinihingi ng mga establishments natin ngayon. Basta nakita na senior na, hindi na ho hinihingi. Parang automatic na sa kanila. Pero sabi nila, kailangan daw nila yung number. Tama po yan. Tama po yan. Kaya nga po, kaya po, hiningi po yung, minsan, talagang kailangan nating dala yung ating mga senior citizens. Pero, ina-allow naman na kapag meron silang kuha sa kanilang cellphone, yung soft copy, dapat ino-honor nila. Tama po yan. Actually po, may pag-uusap na rin po tayo sa DICT. At ang mga seniors po natin ngayon, kung magpa-register po sila sa government applications po natin, mabibigyan po sila ng digital ID. Nandun na po yon. Kung may pagka-senior na po kayo at nakakuha kayo ng ating ID, yung right side po nun, meron ng logo ng NCSC. So automatic na po yon na seniors po kayo. Yan. And then, aside from that, ang isa pang pwede i-avail, yung mga plane ticket. Pero dapat within the Philippines lang. Correct. Domestic lang po tayo, no? Sa ating mga flights. Even yung mga cargos po natin, pwede po yan. Kaya lang po, kailangan sa consumption lang po ng mga ating mga senior citizens. Kung kayo po ay magta-travel abroad, international flights po yan, hindi po kasama sa ating discounts po yan. At ang isang kagandahan dito sa ating bansa, sa Pilipinas, kapag kayo po ay senior citizen, talagang may priority lane. Pero pag sa ibang bansa, hindi pantay lahat. Opo. So dito sa Pilipinas, aside from doon sa nabanggit natin, ano pa ba mga benepisyo na pwedeng ma-avail ng isang senior citizen? Ito po, baka hindi niyo po alam pa, no? Meron mo kasing JAO, or Joint Administrative Order, ang DOE, DA, at DTI, wherein po ang ating mga senior citizens, kung naka-register po sa kanila ang kanilang utility, yung mga electric bills po nila, water consumption po nila, meron 5% discount po pagka naka-register sa kanila ang kanilang utility bills po. So magpunta lang po kayo doon sa inyong mga kooperatiba na yung electric cooperative or doon sa ating Meralco, mag-apply po doon para sa inyong mga electric bills para po magkaroon kayo ng 5% discount. Pagka hindi lumampas ng 100 kilowatt per hour po ang inyong consumption, may 5% discount po yan. So, meron po tayong pag-uusap din sa Kongreso na kung paari taasan po yun ng 200 kilowatt per hour or kaya naman po, basta lumampas po kasi doon, wala nang discount. Pero sana magkaroon pa rin ng discount kahit na lumampas po doon. Basta yung 100 kilowatt per hour, ma-discountan pa rin. Sa tubig naman po, kailangan po 30 cubic meter po, Kung less than 30 cubic meter, meron po silang 5% discount po dyan. Yan po, yung mga hindi pa alam po siguro ng ating mga seniors. Meron pa pag-uusap ang OSCA sa MMDA sa mga senior citizen natin sa number coding exemption? Alam ko, meron po yan. Hindi lang ho siguro sa MMDA, pati ho sa ibang mga lugar sa ating buong Pilipinas. Hindi lang ho sa Manila, but everywhere in the Philippines na exempted po sila sa ating coding kung sila po ang nagda-drive. So, meron naman. Alam ko po, I'll double check on that, but I'll look into that po. But alam ko, meron ho yung pag-uusap. Tapos, pag nasa supermarket ako, napapansin ko, na yung mga senior, may dalang booklet. Ano po ba ang pwede nilang makuha ang discount kapag sila nasa supermarket? Okay. Sa mga grocery stores po natin, meron ho silang 5% discount. In a week po, maximum of 2,500 po na items po yan, cost po yan,
At makaka-discount sila ng 125 pesos po. 125 Weekly. Weekly po yan, ano? Oo. So, kaya ho sila may booklet. Oo. Pagka lumampas sila ng 125 sa week na yon, pwede naman ho sila mag-grocery ulit sa next week. At may another 125 pesos po sila na discount. So, in a month po, makaka-discount po sila ng 500 pesos sa groceries po natin. So, ang booklet, ang ginagamit yan sa mga groceries. Pero pagdating sa gamot, hindi na, di ba? Opo, meron pong nilabas ang ating Department of Health na hindi na po kailangan ng booklet sa mga pagbili po natin ng ating mga medicines. Ang kailangan lang nyo po ay yung prescription ng ating mga doktor. And then, nabanggit mo natin kanina ito sa groceries. Yung mga sari-sari store ba, kasama din po ba sila? Sa batas po, no, under RA 9994, yung mga 100,000 capitalized na mga establishments po natin ay hindi po kasama. So kung kayo po bibili sa ating mga sari-sari store, wag na tayo mag-expect na meron na tayong 20% discount or 5% discount, 5% discount sa ating mga pinamili sa ating mga sari-sari store. At sa mga restaurant naman, yung kadalasan, let's say, di ba, Mother's Day, Father's Day, o Christmas, may mga promo, may nagbibigay ng 30, 40, even 50. O kaya naman meron akong nakita na nakikipag-away na sa cashier kasi nakalagay daw 6 plus 1. Yung sa 6 plus 1 na yun, meron 2 senior. So, pumunta siya doon sa cashier, sabi niya, bakit walang less 20 itong 2 senior namin? Tapos, ang katulad naman ng restaurant, kasi naka 6 plus 1, meron na 1 libre. So, paano po yung pagkaganito? Sa mga cases po na ganyan, nag-a-apply ko kasi din yung discounting po natin, na kailangan po talaga, kung ang discount po ng isang establishment, or ang promo po nila ay nag-a-apply to all, dapat po, meron pa rin over and above that promo, yung senior citizen discount. Unless po yung promo nila is only specific for the senior citizens. So meaning, mamimili po ang ating senior citizens kung ano po yung higher. For example, ang promo nila is 30% and then ang senior citizen discount natin is 20%. Pwede pong piliin ng ating mga seniors ang 30%. Again, kung ito po ang promo ng isang establishment ay good for all, dapat po, over and above pa rin yung 20% ng ating mga senior citizens. So, ang nangyari doon, sabi nila, sige, pwede namin ibigay ang less senior citizen sa 2, pero yung plus 1 na free, hindi na rin nila ibibigay. Pagka mga ganong issue na po, ating batas naman din po, kung kayo may mga issues na ganyan, pwede ho natin idulog kay OSCA. Resolve po yan nila OSCA. Kung hindi ho ma-resolve ni OSCA po yan, pwede pong i-report niya kay Mayor based on the law. And then kung si Mayor po ay nakitang may merits of the case po yan, pwede po siya pahiram ng prosecutor o maghanap ng prosecutor para po tulungan ng ating mga senior citizens na ilaban po ang kanilang kaso. So, kapag meron isang grupo, hindi kasi lahat senior, sabihin natin 10 sila. Opo. Ang ginagawa ng restaurant, let's say, kunwari ang bill mo is worth, sabihin natin 2,000. Divided by 10. Correct. Tapos, kung yung senior, doon sa kung how much doon sa divided by 10, sabihin natin 200. Doon sa 200 lang may less 20. Tama po ba yung ganon? Tama po yan. Bukod doon sa less 20, i-minus nyo muna po yung 12% VAT. So from the, for example, 1,000 po siya, Tapos 5 sila, 2 seniors. So i-divide muna yung 1,000 into 5. So 200, out of the 200, i-minus muna yung 12% VAT. Yung result po noon, doon nyo po ima-minus ulit yung 20% na discount ng senior citizen po natin. Kapag isang senior naman, nasa isang restaurant, o sabihin natin fast food chain, ang unang order niya, itong in-order niya, nagamit lang niyang cart niya. Tapos feeling niya na gusto kong bumili ng soft drinks or juice o dagdag ng pagkain, hindi na raw pwede gamitin ulit. Kailangan po, ang principle po ng batas ay yung makukonsume ng senior citizen. Kung kumain po siya, nag-dine-in po siya, and then nakain na po niya, bibili pa ulit siya, pero take home naman. Pero
yung sa tingin natin, yung take home niya, para sa kanya rin naman, hindi naman masyadong malaki, no? Pwede pa rin ho yun. Dapat applicable pa rin. Applicable pa rin po yung 20% discount niya. So, hindi lang one time na bumili siya ng sandwich. Tapos after that, nagbagong isip niya, gusto na niya bumili ng coffee. So, babalik siya ulit using yung cart niya, pwede pa rin. Pwede ho, dapat yan. Yan ang nasa batas. Pwede po yan. Unless, for example po, bumili na siya, tapos ang iti-take out niya or kakainin niya, nakalagay doon, kiddie meal. Hindi ho purposely for senior citizens ang kiddie meal. Hindi ho siya papayagan doon. Tapos dito sa atin po ba, dapat po ba yung mga establishment magbibigay ng priority for senior citizen? Siyempre, lalo na po sa mga person with disability. Meron po tayong ganung pakikipag-usap na dapat meron sila isang lane na para for senior talaga. Hindi nakahalo sa mga hindi pa senior. Nasa batas po yan at ang implementation po niyan nasa ating mga LGUs na at kami po, pwede ho kami dyan na mag-monitor, magtingin, ng mga part po ng aming trabaho yan, na i-monitor po yan kung napapatupad yung batas. Oo. So, dapat po yan, may priority lane ang ating mga establishments. Dapat may priority lane. Tama po yan. So far sa mga napag-usapan natin, meron pa bang hindi ko na naitanong sa iyo, ano pa mga benepisyo para sa ating senior? Marami pa po sa RA 9994, ano? Yun like for example po, yung mga training po ng ating mga seniors, pag-aaral po nila, pwede ho silang makalibre po dyan. So, pinapag-uusapan po natin ang ating mga LGUs, ating mga NGAs, na tingnan ang mga aspeto na ito. Kasi yan po yung, meron mga seniors pa na gusto pang mag-aral. So, yan, kasama po yan. Ano? Sa ating mga discounts naman, sa medicines po, ano? Yung 20% discount na yan, ulitin lang po natin na hindi na po kailangan ng booklets sa ating mga, kailangan lang po yung prescription ni doktor para sa inyo. So, itong senior citizen na binibigay natin sa ating kababayan, ito po ay talagang malaking tulong talaga. So, ano po ba ang masasabi po ninyo sa ating mga senior na huwag nilang kakalimutan na dalhin ang kanilang senior card? Okay. Maraming salamat po muli sa araw na ito. Reminder lang po sa ating mga senior citizens na ating mga karapatan, may karampatan din po ng mga penalties kung sakaling i-abuse po natin. Ano? Siyempre, nasabi na po natin kanina yung mga privileges natin as senior citizens. Pero, of course, pagka tayo sumusobra naman sa ating mga mga benefits na yan, privileges na yan, may karampatang parusa din. Sa ngayon sa batas, kung sakaling kayo mag-aabuso, merong up to 6 months na pagkakabilanggo at 50,000 po na penalty po para sa ating mga senior citizens. Pero sa mga establishments po naman, umaabot po ng 100,000 to 200,000 po, no? Ang ating penalty po dyan, ano? At pagkakakulong ng up to 6 years po, no, na sa ating mga establishment. So, we are requesting na ang ating mga benefits, privileges, and rights ay iayos po natin ang pag-implementa po nito at pag-observe ng ating mga senior citizens at ating mga establishments. Sa ating pagtutulungan, maayos po natin ang ating mga karapatan at marirespeto natin ang ating mga rights ng ating mga senior citizens at para makabuo tayo ng isang age-friendly na Central Luzon sa ating dito. Hindi lang siguro sa Central Luzon, pati age-friendly Philippines na po, ano, na ating ma-vision out para sa ating mga senior citizens. Yan po. At sa ating mga senior citizen, huwag lang po kayo sa bahay lang. Lumabas po kayo, maging active pa rin po kayo. Dahil habang tayo ay nagdadagdag ng edad, yung utak naman natin ay nandyan pa rin. Kaya kailangan talaga nating kumilos, makipagsalimuha, mag-join po. Pumunta po kayo sa OSCA at alamin po ninyo kung ano mga activity na pwede naman po kayo mag-volunteer o pwede po, kung nais po ninyo magtrabaho pa, pumunta lang po kayo sa OSCA o dito sa National Commission
of Senior Citizen. Dahil hindi dyan nagtatapos. Kung nag-retirement ka, Privilege po bilang isang senior citizen, alam naman natin, lagi natin ginagamit kapag tayo ay kumakain po sa labas, sa mga restaurant, mga fast food chain. And then, kapag po kayo ay nabanggit kanina na kasi meron na dati naka-encounter na nauna siya nag-order ng, sabi natin, sandwich. Tapos, nag-order siya ng coffee. And then, parang hindi pa rin siya, parang feeling pa niya na gusto pa niya kumain. So, order pa siya ng iba na hindi daw tinanggap ng isang establishment. So, ito ang naging katanungan ko. So, kapag yan po ay para sa iyo, sa senior citizen mismo, pwede po kayo gamitin ulit yung card. Pero hindi naman po pwede. Bibilin mo yung, kasi di ba, ang sample po niya, yung kiddie meal. Bibilin mo yung, yung isang, order kayo ng isang order, ite-take out po niyo pang bata, natural, hindi na po sa'yo yan. Pero kung sa akin lang naman, di ko lang nasabi kay doon tayo nung in-interview ko si Director na Daes, sabi ko minsan may mga senior, di ba, mahina na kumain. So, kasi mas mura ang kiddie meal eh. So, dapat pwede pa rin kung talaga siya yung kakain. Pero ang point naman ni Director Daes, ito po ay take out. And then, doon sa naman, pagdating po naman sa pagkabibili po kayo ng meron po kayo prescription doctor galing sa doktor ninyo. So, sa ngayon, prescription lang ng doktor ang ipapakita na hindi na kinakailangan magdala ng booklet. So, yung lang, prescription lang, wala nang yung booklet. Kasi dati dala-dala mo yan, tapos napakalaki pa. So, ngayon, hindi na kailangan. And then, pagkata kayo po naman ay pupunta po sa mga local tour, uwi po kayo ng probinsya, o magbabakasyon kayo sa Boracay, sa Iloilo, Bohol. Kung kayo po ay senior citizen, may discount, may 20% discount. Less VAT, less 20. At tandaan po ninyo kapag po kayo ay kumakain po sa mga restaurant, dapat po tinatanggal din po nila ang 12% VAT and then less 20. Kayo po ang isa talaga sa pinakamalagang benepisyo ay ang 20% discount sa gamot, pagkain, sa restaurant, transportasyon. Sa mga transportation, may less 20. Sa hotel, yan nagagamit sa hotel. At marami pang iba pang serbisyo. Kabilang din ang VAT o Value Added Tax Exemption sa ilang pangunahing bilihin at serbisyo. Pagkakaroon ng PhilHealth benefits at mas pinalawag na akses sa serbisyong pangkalusugan, social pension para sa mga walang sapat na kita o pension na 1,000 mula sa DSWD o Department of Social Welfare and Development at mga diskwento sa kultura at recreational activities. Sa mga simpleng bagay na ito, ramdam ko po ang malaking ginhawa sa buhay ng ating mga nakatatanda, lalo na sa mga may maintenance medicine. Araw-araw, alam mo, malaking bagay ang diskwentos, yung 20% sabot. Minsan, mas mura pagka pumunta po kayo sa Mercury. Kapag talaga ang doktor ninyo talaga ay ini-insist sa inyo ay sabihin natin yung gamot na yun, walang generic, talaga nasa branded. Kapag sa Mercury, mas mura. Alam mo kung bakit sila mas mura. Dahil ang dami nilang branches ang Mercury. So nakakakuha po sila ng volume discount. So doon sa volume discount na yun, mas mura talaga ang binibigay ng mga pharmaceutical sa Mercury. Kaya yun nga, kapag sa Mercury po kayo bibili at kung kayo ay senior, mas sa nakikita ko po based sa observation ko, mas mura kung sa Mercury kung ang gamot ay talaga yung branded na wala sa mga generic
na sa mga nagtitinda ng generic. And then, mga lolo at lola na dati ay hindi makabili ng maintenance medicine, ngunit dahil sa 20% discount at VAT exemption, nagiging mas regular na ang kanilang pag-inom ng gamot. Pero syempre, sa ating mga senior citizen, kinakailangan po ninyo, i-avail po ninyo yung PhilHealth Yakap po ninyo. Dahil sa PhilHealth Yakap, meron doon mga 75 na mga gamot, 21 and 54. Yun ay wala po kayong babayaran. Kasama po sa benepisyo ng PhilHealth sa Yakap. So, kung anong meron po pwede ninyo i-avail sa PhilHealth Yakap, kunin na lang po ninyo doon sa PhilHealth provider na pinili nyo. And then kung ano yung wala sa PhilHealth Yakap, saka lang kayo bumili sa drugstore na meron din. Kasi sa mga drugstore, meron kayo 20% discount, less VAT. Pero kung sa PhilHealth Yakap, kung nandun sa listahan ng PhilHealth Yakap ng gamot, libre po yan talaga. May mga pamilya rin na nababawasan ng bigat ng gastusin sa ospital dahil sa mga benepisyo ng batas na to. So kapag ka merong miyembro ng pamilya po ninyo, ang yung lolo, lola o yung magulang po ninyo, malaking bagay po ang less senior citizen. Aside from less PhilHealth discount, less senior citizen din. Ngunit sa kabila ng benepisyo, may mga hamon pa rin. Hindi lahat ay fully aware sa kanilang karapatan bilang senior citizen. May ilang pagkakataon na may kakulangan sa implementasyon sa ilang lugar. Meron din kasi hindi sumusunod sa batas. May mga senior na nahihirapan sa pagproseso ng ID o requirements. Bilang isang health advocate at isa na ring senior citizen, palagi ko ipinapaalala na ang RA number 9994 ay hindi lang batas, kundi ito ay pakilala sa dignidad ng bawat Filipino na tumanda at naglilingkod sa lipunan. Sa bawat lolo at lola na aking nakilala, nakikita ko ang kwento ng sakripisyo, pagmamahal at katapatan. At sa tulong ng RA number 9994, kahit papaano na ibabalik natin ang kaunting ginhawa at pakilala na matagal na nararapat sa sektor. Sa kasalukuyan, isinusulong ng NCSC na maging batas ang Magna Carta for Senior Citizen na lalong magpapainting sa karapatan, benepisyo at kaligayan ng mga nakakatanda sa buong bansa. Naway ay ubusat na ito sa Kongreso at maabutan pa ng mga nakatatanda sa sinasabing durungawan ng kanilang buhay. At alam po ninyo, dito po sa Pilipinas, napakaswerte po ng mga senior citizen. Lalo na, di ba, meron tayong priority lane para sa senior, which is kasama doon sa tinanong ko kanina, na kapag ka senior citizen o kaya person with disability, di ba meron talaga special lane? Tapos, yung sa regular line, yung mamahaba. Kahit po sa airline, meron din mga para sa senior. Pagdating sa boarding, nauna ang mga senior. Pero sa ibang bansa, hindi po pantay-pantay po lahat. Except kung kayo po ay yung business class o million miler, yun ang nauuna. Pero kung sa senior citizens sa ibang bansa, hindi, wala po silang ganyan sa pag-boarding. O kaya naman, kung talagang gusto ninyo maunang pumasok sa aeroplano, umarte na lang kayo na hindi kayo makalakad, mag-request po kayo ng wheelchair para mauuna kayo. Pero paglabas ng pagka nakarating na kayo doon sa pupuntahan ninyo, pwede na kayo siyempre no need na kasi kapag wheelchair naman, baliktad Pag boarding, mauuna ka. Pero kapag kung kayo naka-wheelchair, ikaw naman ang pinakahuli na bababa. Kasi unahin mo na makalabas lahat ng pasahero, saka ka lang lalabas. Pero kapag sa ibang bansa, meron din ako nakilala na mas gusto niya mag-wheelchair. Unang-una, kapag from dito sa atin,
kapag ikaw naka-wheelchair, siyempre meron yung porter, meron isang taga ng iya, ang taga-tulak, tapos siya din taga-buhat ng iyong mga maleta, and then tapos doon sa check-in, and then doon sa immigration, tapos doon sa pag-check ng ng gamit mo, hanggang sa papunta sa boarding area, napakabilis. Pero yung sa ibang bansa, ang nakita ko po, that is late Dr. James Lee. Kasi sa Pilipinas dati, hindi yan nag-wheelchair. Pero once ang nag-abroad yan, wheelchair talaga siya kasi gusto niya mabilis. Ngayon, pagdating sa ibang bansa, ang reason niya, kaya gusto daw niya mag-wheelchair kasi may ibang bansa na hindi mo kabisado kung saan ang immigration. Tapos, minsan naman, sobrang laki po ng mga airport sa ibang bansa. Ang haba talaga ng yung lalakarin mo. And kadalasan, sa Pilipinas, ang Cebu Pacific o Philippine Airlines, kadalasan yung gate nasa pinakadulong-dulo, kaya ang layo talaga ng lalakarin mo. So, yun nga ang ginagawa ng iba na nagwi-wheelchair na lang sila para mas mabilis. Pero hindi na parte ng senior citizen privilege. Yun ay nasa tao na yun. Kung ako naman napapasakay mo sa wheelchair, nako, magfe-face mask ako, mahiya ako. Katulad nga before, naalala ko noon, nung nagpa-check up po ako sa Chinese General Hospital. Admit po ako dahil kasi ginagamit ko po HMO ko. Tapos talagang executive check-up. So kailangan ko po pumunta sa endoscopy. And then, siyempre from the room, papunta doon sa endoscopy, kailangan daw naka-wheelchair. So, hindi daw pwede daw ako lumakad. So talagang yun talagang hindi ko malimutan. Kapag nasa wheelchair ako, talagang that time hindi pa uso yung face mask eh. Tapos dati pagka nasa wheelchair ako, talagang doon lang ako nakatingin sa cellphone ko. Hindi ako tumitingin talaga kasi naiya ako. Sabi, bakit si Hilda naka-wheelchair? Parang may ganun na tayo mentality na kapag naka-wheelchair, parang hinang-hina ka na. And then, balikan ko natin yung topic po natin kahapon tungkol po sa centennial, di ba? Yung sa, kapag meron pong kayong tito, tita, lolo, lola, na centennial, kumbaga na-reach nila yung 80, 85, 90, 95, up to 100. So kahapon, napag-usapan na dapat ito sa exact age, 80. So kunwari, kung siya ay magbe-birthday ng December, magiging 80 siya. So 4 months before, pwede na siya mag-apply. Pumunta siya sa OSCA, doon sa kanang LGU, humingi po siya ng form doon sa OSCA para doon sa centennial cash gift. So, mag-fill up siya ng form, mag-submit po siya, attach birth certificate na siya ay magiging 80 sa December. Ngayon, kapag yung age between 81 to 84, wala na po sila makukuha. Kailangan hintayin nila yung age 85. So, yung mga 86 to 89, ganun din, maghihintay sa 90. Yung 91 to 94, sa 95 pa din na makukuha in 10,000. And 96 to 99, 100,000 na pagka na-reach sila 100,000. So, kung sakali, hindi nyo nakuha yung 10,000, nung time nung 80 ka, tapos nung nag-85 ka, ang tanong nila, Doktora, kasi di namin ako yung 80 namin nung 10,000, nung nag-80 ang lola niya. So, pagdating po ng 85, magiging 20,000. Hindi po. 10,000 lang. Kapag hindi nyo nakuha ang 10,000 at the age of 80, 85, 10,000. O kaya naman, kung hindi nyo nakuha ang 10,000 at the age of 85, pagdating ng 90, 10,000 lang. So, yun po ang nilinaw po ni
Regional Director Emmanuel Daes po ng NCSC. So yan po ang mga katanungan na marami nagtatanong sa akin na ano po ba talaga? 10,000 o 25,000? 10,000 lang. Tapos yung 10,000. Kasi before, meron nagsasabi na yun, hindi po na-approve. 100,000 lang. Ngayon, yung 100,000 naman sa LGU, depende daw sa LGU kung magbibigay din sila na karagdagan 100,000. O yung 100,000 na magagaling sa OSCA, yun na yun. Kaya nasa LGU pa rin, base doon sa interview ko, na ganun po ang makukuha. Kaya po ang mga katanungan at kasi ayaw ko ng akala, siguro, ayaw ko magkwento sa inyo o talakay ng isang bagay na hindi ako sigurado. Kaya talaga sinadya ko talaga pumunta sa San Fernando para malaman ko talaga ano ba talaga. Kaya naging napaka-protektibo ng aking pagdayo sa San Fernando City para makapanayam si Director Daes. Marami siyang naibahagi sa akin, mga impormasyon at mga kaalaman na matatalakay natin sa katulad ngayon na kaya-kaya ko po ibahagi sa inyo, kaya ko po i-explain sa inyo kung ano po bang tama. Dahil dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko, tamang impormasyon, tamang serbisyo ang lagi ibinabahagi ng iyong agaran serbisyo lady. Kaya sa pagbabalik po ng Health and Travel at Serbisyo Publiko, meron po tayong mga magandang balita na ibabahagi ko po sa inyo. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizens. Palaging handang umalalay, magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Galing sa pusong paglilingkod, walang kulay at personal na interes. Halina at samahan si Dr. Hilda Ong. Ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.